Hi everyone! Welcome again to my channel. In today's video ay nandito tayo ngayon sa bahay ng aking mga succulents dito sa aming bahay. Ayan. So ang gagawin natin ngayon ay mag-check tayo kung alin yung succulents na kumukulay during summertime. Ayan. So nandito nakalagay yung mga cluster kong mga succulents. Yung ibang cluster nandito. And then mayroon din ako mga succulents na nakalagay sa pahabang pots. Nandun sa kabilang patungan ko rin. So unahin muna natin dito. So, konting trivia lang. Itong bahay nga pala nila dito ay ginawa ko 3 years ago. So, ganito yung hitsura. Ayan. Ayan. So, yung bubong nila is clear. So, ganito yung bahay nila kasi binabalot ko to ng plastic cover during winter time kasi kailangan niyang balutin. Kapag hindi ko to binalot, yung mga succulents ko dito ay magkakaroon ng frost. So magtubig yung dahon and then ayun masisira na at mamatay. So sa ngayon naka-open and ang nakalagay lang ay mga ganyan. Mga UV cut. Ayan, meron din dito sa ibabaw kasi clear nga yung ating bubong. Ayan. And then dito din meron din UV cut sa harap. So ayun, check tayo kung alin dito yung kumukulay during summertime. Unahin natin itong si Mira dahil pumapangit na siya, guys. Ayan. So, ito is napakatagal na niya dito. Ayan. So, ang plano ko talaga nito is nung springtime, gusto ko siyang palitan ng bagong lupa. Kaya lang, ayun na nga, marami tayong niripat nung springtime. So, naabutan na tayo ng summer. So, hinayaan ko na lang. So, ay dulo niya is mapula pa rin kung nakikita ninyo. And mayroon din tayo dito, ayan, mga baby Mira din to. Maraming baby to na nilagay ko dito. Ito ay leaf propagation lang din na nilagay ko dito yung mga dahon. Ayan, ganyan na yung hitsura niya. So matagal na rin to. Magkasabayan silang dalawa. Hindi na sila lumalaki. Ito, magkasabay lang sila. Hindi na sila lumalaki sa sobrang tagal nila dito. Hindi ko na alam kung ilang taon na siya dito. Basta hindi na sila lumalaki, guys. Hindi pa ako nagva-vlog. Nandito na sila. Mga dahon lang to sila. Ayan. So, maganda yung kulay nila, oh. Ayan, si Mira. So, yung malaking Mira ko, yung napakalaking Mira ko talaga, hindi siya ganito yung kulay. Green siya ngayon. And, ito, ayan, mga Takasagono-Okina ko. Ayan, oh, ang ganda ng kulay, guys, oh. Kahit summer na summer, ang ganda ng kanyang kulay. Pink na pink pa rin siya. Ayan. Lalo na yung frill niya sa gilid. Ayan, ang ganda, diba? So, mga baby lang to na naipropagate ko sa dahon. So, mga 4 na puno to sila. Marami lang siyang tingnan kasi yung isang puno ay 2 katulad nito. Ayan, 2 sila. Sa isang dahon, 2 yung baby na na-produce. Kaya marami sila tingnan. Ayan. Pero 4 na puno lang to, guys. And then, itong si PVN, ayan, maganda rin si PVN. Meron din ako doon, maganda rin. Ayan, oh. Ayan, maganda rin yung kulay ni PVN. Pink din siya. Tapos, ito, naninilaw na siya. Sa sobrang init, nagiging dilaw na siya, guys. Kahit meron tayong UV cut, nagiging dilaw na siya. Sino pangalan nito? Meron tong pangalan. Ayan. Ayan yung pangalan niya, guys. Haagiana. Ayan. And then yung dahon niya is medyo parang mabalahibo. Ayan. Tapos itong ating Dendrobium, nagiging dilaw na rin sa sobrang init. Ayan. So, ang ating Dusty Rose, kakulay niya si PVN. Kaya pinagtabi ko silang 2 kasi magkakulay sila. Pero yung dahon nila is ibang-iba kasi si PVN is parang manipis yung dahon niya. And then ito, medyo chubby-chubby yung dahon niya, si Dusty Rose. Ayan, nagkaroon na rin siya ng mga baby. Ito, bagong baby niya. Ayan, meron din dito. Sa kabila, ayan, oh. Ayan, baby niya. 2. Yan, si Dusty Rose. Yan, maganda rin yung kulay niya kahit summer. And then, alin pa ba?
Ay, ang Madiba ko dito, si Madiba ay nagpiping siya dito, ayan. Stress siya dito banda. Nakita ninyo yung dahon mayroong itim kasi ito is sunburn. Ayan, nagka-sunburn na siya. Tapos ito, maganda yung kulay niya, oh. Ang ganda ng kulay niya. Ang pangalan niya ay ayan. Ang kanyang pangalan. Ang dami na rin yung dry leaves. Ayan, oh, ang ganda, oh. Ito, napakaliit nito nung nabili ko. Kasing liit lang yata ng kanyang baby ngayon. Ayan. So, ngayon malaki na siya, guys. Ang ganda pa ng kulay, oh. Pink na pink. Ayan, kumukulay pa rin siya. Diba? So, yung baby ay tanggalin natin yan soon kapag hindi na masyadong mainit para i-propagate natin. Ayan. And then, next ay itong aking Polydonis na napaka-cute, na napakaliit. Maliit siya, guys. Kaya lang, ayan, oh, diba? Maganda yung kulay niya. Pulang-pula. Yan, sa gilid ng dahon niya, guys. Pulang-pula as in. So, marami siyang baby. Paikot. Paikot si babies. Yan. So, ito yung mother plant, yung nasa gitna. Malapit na silang magkasing laki ng kanyang mga baby. Yan, diba? Ang ganda ng kulay niya. Si Polydonis. Mas maganda pala siya kapag maliit, hindi yung malaki. Kasi mayroon akong malaki na yung nakalagay sa, tinanim ko talaga sa lupa, ay malaki siya and hindi siya ganito kakulay. So, itong nasa pot na to ay, ayan, oh, ang ganda. Hindi ko nga lang nalinisan. Ang dami niyang dry leaves. Ayan, oh. Maraming dry leaves. And then, next, itong si Polylensiana. Ayan. Diba, maganda rin yung kulay niya, guys. Ayan. Ito yung pinakamapula sa kanilang lahat, oh. Ayan, maganda yung kulay. Ayan, mapula. Ang kaibahan pala ni Polydonis at ni Polylensiana, mas mataba yung dahon ni Polylensiana. Lalo na dito sa likod. Itong likod ng kanyang dahon dyan, oh. Mataba. Chubby-chubby. Tapos si Polydonis ay medyo manipis ang dahon. So, ibang-iba yung kanilang dahon. Ito, medyo manipis yung dahon ni Polydonis. I-compare doon kay Polylensiana. Ayan. So, ang ganda ng kulay nila, guys. And then, itong ating Cupid. Ayan, mga baby. Medyo mayroon ng damage, mga itim-itim sa dahon, pero okay lang yan. Ayan ang ating Cupid dyan. Maganda pa rin yung kulay niya. And then, eto, si Revolution or si Pinwheel. Ayan, maganda rin yung kulay niya. Nagpipink-pink din siya, guys. Ayan, hindi ko alam kung nakikita sa sa camera or sa video. Kasi pink yung kanyang dahon, guys. Yan. Ito, oh, pink. Maputi siya tingnan kasi nga mayroon siyang farina. So, maganda yung kulay niya. Yan. Etong ating neon breaker din, oh, maganda din. Tinanggal ko na nga pala yung kanyang bulaklak. And then, itong dahon niya ay plano ko na rin tong i-propagate. Pinalaki ko lang ng konti kaya hindi ko pa tinanggal tong mga dahon niya sa flower stalk. Yan. So, maganda din ang kulay ng ating neon breaker. Yan, meron din siyang baby. Yung mga baby niya na mga maliit, hindi na tuluyan. Siguro dahil sa sobrang init, yung iba namatay. Meron pa dyan, oh, isa, oh, natira. Hindi siya natuluyan kasi sobrang init, namatay. Ito, ayan. Meron din to dati, maliit na pimples, namatay rin. And then, ang ating mibina ay hindi na siya mapula. Nawala na yung pula niya, guys. Pero ngayon medyo lumaki na siya ng konti. I-compare nung dati na nakatanim pa siya sa clay pot. Ayan. Medyo gumanda na siya ngayon kaysa dati. Tapos ito, ang ating mibina din. Yan, mayroon pang natirang pula-pula dito. Yan, marami na ring dry leaves. Yan ang ating mibina. And then ang ating suyon. Ayan, yung malaking dahon natin na suyon. Ayan, maganda din. Pink-pink din siya, guys. Pink or pula.
Ayan, sa gilid ng kanyang dahon is maano siya, mapula. Ayan. Diba? Ang ating suyon. Tapos, itong ating Graftoberia Moonglow ay nagpipink din siya sa gilid. Ayan. Meron din siyang pink pa na natira. Summer stress. Ganito yung hitsura ng kanyang summer stress. Ayan. Diba? Nagpipink din yung kanyang dahon sa gilid. Makapal yung kanyang farina kaya puti din siya tingnan. Pero meron siyang pink. Ayan. Ayan ang ating Graftoberia Moonglow. And then ang ating marum. Ayan. Ang ating marum. Maganda rin siya. Mga babies to lahat guys. Na pinropagate ko. Marami akong marum ngayon. Dahil marami akong naipropagate na dahon galing sa flower stock. So ang dami kong ganito ngayon. Ayan. Lahat ito ay baby lang. Ayan. Pinag-isa ko sa isang pot. Para cluster siya tingnan. So, ayan yung marum natin. And then, last year ito ay makulay. Sobrang kulay nito nung summertime last year. Pero ngayon, nagiging green na siya. And then, pumapayat na yung kanyang dahon kasi hindi ko na nadiligan. Ayan, oh. Sobrang lousy na ng dahon, guys. Pwede nang matupi. Ayan, pwede mo nang tupiin yung kanyang dahon. Wala nang dilig. Ayan, ito na lang yung natira na makulay sa kanila. Yan, ang ating crudidity. Tapos ang ating ano, ito. Mapula ang ating ano dito, Christmas Eve. Yan, kung nakita ninyo. Meron pa siyang pula-pula. Ang ating Christmas Eve. Kahit summer, mapula siya. So, hindi lahat ng Christmas Eve ko ay mapula. Meron din akong Christmas Eve sa bukid na medyo mapula siya. Pero hindi talaga siya as in ganito kapula. Ayan, yung ating Christmas Eve. Tapos ang ating Agavoides cross, Polydonis, ayan. Meron lang siyang mapula sa gilid ng kanyang dahon. Pero overall is green siya. Ayan. So yun yung makulay dito banda guys. Na mga succulents natin. Ito nga pala. Pakita ko sa inyo. Itong mga baby ng aking Red King Ebony nandito sa ibabaw. Ayan. Ang ating Red King Ebony babies. Nandito sila. Ayan. Kuha tayo ng isa para makita ninyo na ayan oh, diba? Sobrang pula niya guys. Ng baby. Yan, diba? Mas mapula pa siya kaysa mother plant. Yan. So, ito. Yan, diba? Ang ganda ng kanyang kulay. Mas mapula siya. Itong ating Red King Ebony dito. So, mayroon tayo dito 3, 6. Tapos, isang 2 heads. Ayan, 2 heads yan. Ayan, 2 heads. Yan ang ating Red King Ebony. So, yun lang guys, ang napaka makulay dito banda sa ating patungan or bahay ng aking mga succulents. Ayan. So, thank you so much for watching and sana nag-enjoy kayo sa panonood ng aking mga videos. Don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. And ito nga pala ang ating Tito Buns variegated. Ayan. Yun lang guys. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye!